Magandang umaga po sa ating lahat, JTG family. Bago po tayo magsimula, konting paalala sa ating announcement. Una na po dyan, magkita-kita po tayo tuwing midweek service. Yan po ay ginaganap tuwing Wednesday, alas 7 ng gabi. Magsama-sama rin po tayo every month. Tayo may Fuel Night Friday po natin yung ginaganap 7 p.m. dito po sa ating JTG GMA Hall. Also, we would like to encourage everyone at full capacity na po tayo sa ating Sunday worship service. Meron po tayong 8 a.m. at 10 a.m. That's on-site. At nagsusupport tayo online 10 a.m. to 11:30 a.m. at jtg.gma.ph. And finally, we encourage everyone, sumali na kayo sa ating mga small groups. May 3 pamamaraan kung paano po tayo sasali. Meron po tayong Bible study group, discipleship group, at connect group. According to your age, we have youth, young adults, and men's and women's connect group. Simulan na po natin ang ating morning devotion. Muli, magandang umaga po sa lahat. Eternally wonderful.
eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. Good morning po sa atin lahat and welcome po muli sa ating morning devotion sa umagang ito. Bago po tayo magsimula, tayo muna po ay manalangin. Ama naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, sa oras na ito, O Diyos, muli po kaming nagpapasalamat sa iyo sa isang pagkakataon na pinagkaloob mo sa amin upang muli mag-aral ng iyong mga salita. Dalangin ko, O Diyos, na buksan mo ang bawat puso, ang bawat kaisipan, Panginoon, ang bawat nakikiisa sa morning devotion, Panginoon. At dalangin ko, O Diyos, na maunawaan namin ang iyong mensahe sa amin sa umagang ito. Dalangin ko po na pangunahan kami na iyong banal na Espiritu Santo sa oras na ito. Salamat po. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay do not worry. Huwag daw po tayong mag-alala. Amen po. At ang ating Bible verse ay Matthew 6 verse 25 to 34. Atin po itong babasahin. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay. O tungkol sa damit, kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Verse 26, masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila naghahasik, ni nag-aani o kaya'y nagtitipon sa bangan. Gayunman, pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Verse 27, sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Verse 28, at bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagal ni humahabi man. Verse 29, ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo. Maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito, bagamat napakariringal ang mga damit niya. Verse 30, kung ang mga damo sa kabukiran na buhay ngayon at kinabukas ay iginagatong sa kalan, ay dinaramtan ng Diyos, kayo pa kaya? Kay liit ng pananalig ninyo sa Kanya. Verse 31, kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, inumin o daramtin. Verse 32, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong walang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Verse 33, ngunit pag sumakitan ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Last verse, verse 34, kaya huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas. Saka ninyo harapin kapag ito'y dumating. Sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita. Salamat sa Panginoon. Ang pag-alala ay isa sa pangunahing nararamdaman po ng isang tao. Kapag mayroong mga hindi magandang nangyayari sa ating buhay at maging sa ating kapaligiran,
tayo po ay nakakaranas ng pangamba o pag-aalala. Halos lahat ng tao ay nag-aalala para sa kanilang kaligtasan at kinabukasan. Yan po kasi ang halos concern po ng bawat isa sa atin. Ang worry po ay tumutukoy po sa likas o natural na reaksyon ng tao sa kahirapan, gutom at iba pang problema na nararanasan niya sa araw-araw. Narito po ang ilan sa mga pangunahing dahilan na pinanggagalingan kung bakit nakakaramdam ng pagkabalisa o pag-aalala ng isang tao. Amen po. Number 1, stress from financial. Di po ba pagka tayo ay gipit sa financial, tayo po ay nag-aalala, tayo po ay nangangamba kung saan po tayo kukuha ng pambabayad sa mga iba't ibang gastusin sa araw-araw. Amen po. Pangalawa, stress in personal relationship such as marriage. Amen po. Nangangamba ang tao kapag nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan ng halimbawa sa mag-asawa na maaaring ito'y humantong sa kanilang paghihiwalay. Amen po. Pangatlo, stress from school. Halimbawa po kung ikaw ay isang guro o isang estudyante, maaring magkaproblema ka bilang estudyante, maaring magkaproblema ka sa iyong guro o sa iyong mga kamag-aral. O kung ikaw naman ay isang guro, maaring magkaproblema ka sa iyong mga estudyante o sa iyong mga kasamang co-teachers sa school kung saan ka nagtuturo. At ang pang-apat, stress from work. Sa work, bukod sa pagod ka, maari yung boss mo o ibang kasama sa work ay hindi mo nakakasundo. Amen po. Ang panglima, stress from emotional trauma such as death of loved ones. Amen po. Maaring nabibigla sa mga pangyayari, yung bigla-biglang pagkawala ng isa sa ating pamilya. Amen po. At ang pang-anim, stress from serious medical illness. Nangangamba ka kung saan ka kukuha ng ipantutusdos o pambibilip ng gamot o pambayad ng doktor, hospital, kung sakali man magkaroon ng sakit ang isa sa ating kapamilya. At ang pangpito, stress from unpredictable world event, yung mga pangyayaring di inaasahan po, kagaya ng mga paglindol, bagyo, o kaya yung mga rumors of war. Kapag may mga kaganapan pong ganyan, ang tao po ay nangangamba. Maaring nasiraan ng bahay, mga pananim, di maiwasan na ang tao po ay mangamba. Yung nangyayaring kaguluhan ngayon sa Israel at Palestine, marami po ang nangangamba, di po ba? Paano kung magtuloy-tuloy ito? Paano na po? Ito po yung mga bagay na maaring pinangangambahan po ng tao. Sa ating binasang talata sa Matthew 6, verse 34, ang sabi po dito, makikita po natin na pinapayuhan ni Jesus ang kanyang mga alagad, kasama ang maraming taong nakikinig sa kanya noong panahong iyon. At ang payong ito ng ating Panginoong Jesus ay para din po sa ating kapanahunan ngayon. Ang kanyang mensahe na huwag po tayong mag-alala. Amen po. Sa ating binasang talata kanina, makikita po natin tayo ay ikinumpara sa mga ibon. Sinasabi ng ating Panginoong Hesus na higit po tayong mahalaga kaysa mga ibon, kaysa mga punong kahoy at maging ng mga bulaklak na sumisibol sa parang. Ang tao po ang pinaka-espesyal sa lahat ng nilikha ng ating Diyos. In fact, sa atin nga po niya ipinamahala ang lahat ng mga bagay, di po ba? Doon sa awit 8, verse 4 to 8, atin po itong babasahin. Awit 8, verse 4 to 8, ang sabi po dito, ano nga ang tao upang iyong alalahanin? Ay ano nga siya na sukat mong kalingain?
Nilikha mo siya na halos kapantay na iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig sa lahat ng bagay, malakit maliit. Mga bakat tupa, hayop na mababangis. Amen po. At ang verse 8 ay sabi po dito, ang sabi po dito, at lahat ng ibong nasa himpapawid at maging sa mga isda sa ilalim ng tubig. Amen po. Hindi pala dapat tayo mangamba o mag-alala dahil ginawa niya tayong katiwala. Ginawa niya tayong tagapamahala o tagapamuno sa lahat niyang nilikha. Ganun po tayo ka-espesyal sa ating Diyos. Kaya niyang ibigay ang lahat ng ating pangangailangan. Bago pa man nilikha ng Diyos ang tao, nakalatag na po riyan ang lahat ng ating mga kailangan. Amen po. Pero ang tanong, bakit kadalasan marami po sa atin ang labis na nag-aalala? Ang sagot po, sapagkat kulang o kapos sa pananampalataya. Amen po ba? Worry means little faith. Ang taong laging nag-aalala ay gawain ng taong walang pananalig sa Diyos. Ang sabi po ng ating talata sa Matthew 6 verse 30, kung ang mga damo sa kabukiran na buhay ngayon at kinabukas ay iginagatong sa kalan, ay dinaramtan ng Diyos. Kayo pa kaya, kay liit ng pananalig ninyo sa Kanya. Ibig pong sabihin, kung tayo'y nag-aalala o nababalisa, nagpapakita ito na maliit ang ating pananampalataya sa Diyos. Kaya kung mayroon tayong pananalig sa Kanya, hindi tayo dapat mag-alala tungkol sa ating kakainin, darampin at iinumin. Dahil alam ng Diyos ang ating kailangan bago pa man natin po itong hilingin sa Kanya. Ang sabi po sa awit 55 verse 22, ilagak kay Yahweh yaong suliranin at ikaw ay hindi niya bibiguin. Hindi babayaan ang taong magaling. Sa pamamagitan ng panalangin, maari nating ilagak sa Diyos ang pasanin natin at kasama na po diyan ang pag-aalala. Sa panalangin, kinakausap natin ang may lalang na umaalalay at nagpapatibay po sa atin sa harap ng lahat ng pagsubok. Dahil sabi niya, kung kinakalinga nga niya ang mga ibon, tayo pa kaya ang hindi. Mas higit tayong mahalaga kaysa ibang kanyang nilikha. Kaya walang dahilan upang tayo po ay mag-alala, sapagkat ipinagkaloob ng Diyos ang lahat ng ating mga pangangailangan. Sabi nga po ni Apostle Paul sa mga taga-Pilipos 4, verse 19, at buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At maging po si Haring David, sabi niya sa awit 37, verse 25, matanda na ako mulang pagkabata, sa tanang buhay ko'y walang nabalita na sa taong tapat ang Diyos nagpabaya. Ang Diyos nagpabaya o ang anak niya naging hampas lupa. Amen po? Kaya't magtiwala lamang po tayo at maging tapat sa Panginoon. Hindi niya po tayo pababayaan kung tayo ay lumalakad sa kanyang kalooban at katuwiran. Wala po tayong dapat na ipag-alala. Amen po ba? Tunay po na ang pag-aalala ay natural na nararamdaman ng isang tao, lalo pangat ang taong ito ay may malaking pangangailangan at wala siyang alam na mapagkukunan sa kanyang pangangailangan. Ngunit lagi po natin tatandaan na ang pag-aalala ay kabaliktaran ng pagtitiwala sa Diyos. Amen po? Kapag nag-focus ka sa iyong problema, lalong lumalaki po ito, di po ba? Pero kung ibaling mo ang iyong atensyon sa Diyos, makakatagpo ka ng kapayapaan sa halip na nag-aalala, na pag-aalala. Kaya sa halip na mag-alala, isipin kung ano ang magagawa mo
with your own. Ipagkatiwala mo ito sa kung ano ang magagawa ng Diyos. Amen po? Huwag po tayong mag-alala sapagkat wala itong mabuting maidudulot sa atin. Sabi nga po sa Matthew 6 verse 27, sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng higit 1 oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Di po ba wala? Kadalasan walang naitutulong ang pag-alala. Hindi nito napapabuti ang sitwasyon at hindi rin ito nakakatulong para makapag-isip ka ng tamang solusyon sa problema. Amen po ba? Ang laging pag-aalala ay hindi nagpapahaba ng ating buhay kahit 1 segundo man lang. O ni mapabuti man nito ang buhay natin. Kadalasan po, hindi naman nangyayari talaga ang mga bagay na kinatatakutan natin kasi pinapangunahan na po natin ng pag-alala. Ang pag-alala hingil sa hinaharap ay pag-aaksaya lang ng lakas at ang tunay na mangyayari sa hinaharap ay bihirang maging kasinsama ng ating ipinangangambang mangyayari. Di po ba? Iwasan po natin ang mag-alala, huwag po tayong mabalisa. Magtiwala po tayo sa Diyos. Kung hindi pinapabayaan ng Diyos ang mga hayop at mga halaman, lalong hindi niya pababayaan ang mga taong nagtitiwala at inuuna ang pagsamba sa Kanya. Amen po ba? Intindihin lang ang mangyayari sa bawat araw. Sabi nga po sa ating binasang talata sa Matthew 6 verse 34, kaya wag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas. Saka na ninyo harapin kapag ito'y dumating. Sapat na sa bawat araw ang suliranin. Nang sabihin po ng ating Panginoong Hesus ang mga salitang ito, tinitiyak niya sa mga tagapakinig na hindi kailangang mag-alala ng sobra tungkol sa darating na problema. Amen po? Mas nakabubuti kung paisa-isang araw lang ang iisipin nila. Hindi po ibig sabihin ni Jesus na hindi na natin dapat isipin ang mangyayari sa araw ng bukas o hindi na po tayo magplano para sa hinaharap. Kawikaan 25 verse 5 ang sabi po niya doon, ang mabuting pagbabalak ay pinakikinabangan, ngunit ang padalos-dalos nagaway walang kahihinatnan. Para mabawasan ang pag-aalala, bawasan ang panunood, pagbabasa o pakikinig ng masasamang balita. Hindi po kailangang malaman ang lahat ng detalye tungkol sa isang masamang balita. Kung lagi kang updated, lalo ka pong matatakot at mag-aalala. Mag-focus ka sa magagandang bagay. Kung ang laging laman ng isip mo ay mga maling desisyon na ginawa mo noon at mga bagay na ikinakatakot mong mangyari sa hinaharap, lalo lang mag-alala, lalo lamang po tayong mag-alala. Mas nakabubuti po kung mag-isip ng mga bagay na pwede nating ipagpasalamat sa Diyos. Colossians 3 verse 15, ang sabi po doon, at pagharian ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Amen po? Kaya ang dapat at higit nating pagsikapan at pagtuunan ng pansin ay yung tayo po ay pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Amen po ba? Ang sabi nga po niya sa Matthew 6 verse 33, ngunit pag sumakitan ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Amen po? Alam po ng ating Panginoong Hesus ang ating mga pangangailangan. Ang sabi niya sa ating binasa na ibibigay niya sa atin lahat ng mga ito. Kaya walang puwang na tayo ay mabalisa o mag-alala kahit pa pabago-bago ang sitwasyon ng panahon sa ating mundong ginagalawan. Gaya po ng pagkakaroon ng pandemya o kaguluhan sa iba't ibang panig ng mundo, kahirapan, gawa ng pagtaas ng lahat ng mga bilihin. Sabi nga po ni Apostle Paul, turn our worries into prayers.
He encouraged us to pray more. Amen po ba? Philippos 4 verse 6, ang sabi doon, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Amen po. Kaya sa tuwing nakakaramdam po tayo ng pag-alala at pagkabalisa, idinug po natin ito sa pamamagitan ng panalangin. Kailangan nating magtiwala sa Panginoon to handle all our situations po. Sabi nga po sa Matthew 6 verse 34, kaya wag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas. Saka na ninyong harapin kapag ito'y dumating. Sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. Amen po ba? Kahit hindi po natin dapat hayaang maapektuhan ang ating mga alalahanin tungkol sa bukas, ang ating relasyon sa Diyos yung ngayon. Ang taong namumuhay ayon sa katwiran at kalooban ng Diyos ay walang dapat na ipag-alala. Basta't mamuhay lamang po tayo ayon sa kanyang katwiran. Kaya't patuloy po tayong pinaalalahanan ng ating Panginoon na wala tayong dapat na ipag-alala. Una, sapagkat higit po tayong mahalaga kaysa kanyang ibang nilikha. Pangalawa, basta tayo ay mamuhay ayon sa kanyang katwiran, wala po tayong dapat na ikabahala. We can more enjoy life with God and be at peace when we are not worried. Amen po ba? Therefore, God commands us not to worry. Amen po ba? Salamat po sa Panginoon. At hanggang dito na lamang po ang ating pag-aaral sa ating morning devotion. Tayo muna po ay manalangin. Ama naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong mensahe sa amin sa umagang ito na hindi po dapat kami mag-alala, Panginoon, sa anumang dadanasin naming mga challenge sa buhay, Panginoon, sapagkat higit kaming mahalaga, Panginoon, higit kaming espesyal, Panginoon, kaysa iba mong mga nilikha. Salamat po, O Diyos, sa pag-ibig mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sa umagang ito, tayo po ay manalangin. Aming Diyos na mabuti, tapat at makapangyarihan, patuloy ka po namin pinupurit, pinapasalamatan sa umagang ito. Maraming salamat sa iyo, O Diyos, dahil binigyan mo muli kami ng buhay at lakas, Panginoon. Patunay, Panginoon, na kami pinagpala mo ng lubusan, Lord God, sa pamamagitan ng buhay, Panginoon, na pinapahiram mo sa amin sa araw-araw, Panginoon. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na makasunod sa iyo ng lubusan. Mahalin ka namin ng lubusan sapagkat karapat-dapat ka, Panginoon, Lord God. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. Bilangin po namin, O Diyos, ang patuloy na pangunguna mo sa amin, sa lahat ng aming gagawin, Panginoon. At tulungan mo rin kami, Panginoon, Lord God, na lagi ka namin unahin, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin, Panginoon. Salamat po sa araw na ito, maging sa anak mo, Panginoon, na ginamit upang mag-share ng iyong salita. Pagpalaan niyo po ang kanyang buhay at tulungan niyo po kami itong huling kapanahon ng ito, Lord God, na patuloy kaming magpaalalahanan sa pamamagitan ng iyong salita, Panginoon. Lagi namin maalala, Panginoon, Lord God, kung gaano kakabutit katapat sa aming mga buhay. Salamat po at ang mga salita mo, Panginoon, ang patuloy namin panghahawakan, Panginoon, Lord God. Salamat po sa umagang ito. Patuloy po namin inilapit sa iyo, Diyos, ang lahat ng mga anak mo, ang lahat ng mananampalataya sa buong mundo, Panginoon. We pray, Lord God, for revival, Lord God, restoration, Panginoon. Lord God, sa puso ng bawat mga anak mo, lagi mo pong ipaalala, Panginoon, na kapag kami, Panginoon, ay tumatawag, Panginoon, sa iyo, kapag kami, Panginoon, Lord God, ay nananalangin, Panginoon, malaki, Panginoon, Lord God, ang ginagawa mo sa aming mga buhay. Kaya, Lord, dalangin po namin, Lord God, sa lahat ng na-invite, Panginoon, ng crusade, Lord God, patuloy ka pong kumilos sa kanilang mga puso na sila, Panginoon, ang mag-response, Panginoon, din sa calling mo, Panginoon, Lord God. Salamat po ng marami, Panginoon, Lord God. Marami ka nang pinatunayan sa amin, Panginoon. Kaya naman, Ama, Lord God, patuloy po kaming umaas at nagtitiwala sa iyo.
Panginoon, ang lahat, Panginoon, Lord God, ng aming mga panalangin, Panginoon, na iyong tutugunin, Lord God. Salamat po ng marami sa umagang ito. Pagpalaan niyo po ang bumang hapon ito. Dalangin po namin, Lord God, na patuloy niyo po kaming pangunahan sa lahat ng aming gagawin upang ito, Panginoon, Lord God, ay maging matagumpay, Panginoon, at patuloy naman kaming umaasa sa iyo, Panginoon, sapagkat alam namin na ikaw ang Diyos na bibingi, ikaw ang Diyos na dinadamot, Panginoon. Lord God, sa bawat mga anak mo, Panginoon, patuloy mo po, Panginoon, Lord God, dinggin, Panginoon, ang kanilang mga panalangin, Panginoon. Salamat po sa umagang ito, Panginoon, patuloy mo ikaw maging sentro, Panginoon, ng aming mga buhay. Lord God, muli sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat, at dalangin po namin iba yung kalakasan at katatagan ng ipagkaloob mo sa bawat mga anak mo. Sa iyo po ang lahat ng papulit po sa salamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.